At kaya gaya ng sinabi ng ating kapatid kanina, ay napakaraming mga nangyayari sa ating mundo, no? Sa anumang sulok ng mundo, iba-iba yung mga trahedya na ating nararanasan, no? At yes, kung ating mapapansin, yung ating bansang Pilipinas ngayon ay abala, no? Ano kaya ang abala na? Ano ba yung pinagkakabalahan natin, no? At kanina nga habang ako ay nagmumuni-muni, no, sa kagandahan at biyaya ng Diyos. Habang ako ay nag-scroll ng aking gadget, nakita ko doon ay hindi pa nga simula yung ating halalan, no? Marami ng dayaan, kumbaga sa dayaan, nandun na nagsisimula na. Kaya mga kapatid, gaya ng ating bilang isang mananampalataya, kailangan nating mamuhay sa katuwiran. Amen? Kaya ba nating mamuhay sa katuwiran? Yes, sa tulong ng ating Diyos na buhay, no? Nung si Jesus po ay narito sa lupa, no? Talagang bagamat siya'y Diyos, siya'y Panginoon, ba? Hari ng mga hari, pero hinubad niya yung pagiging hari, no? Para maramdaman niya, para maranasan niya yung pagiging tao, di ba? Kumbaga kung nasa langit lamang siya, ay hindi niya talaga maano yung yung ating kalagayan sa lupa. Kaya naging siya ay nagkatawang tao, mga kapatid. Hindi, kumbaga, hindi siya talagang tao, nagkatawang tao. Diba? Para maramdaman niya, no? Yung nararanasan nating sakit, naranasan din niya, mga kapatid. No? Yung naranasan niya na siya'y mamatay, diba? Pagdating ng araw, ay mararanasan natin. No? Wala pong nananatili ng mga bagay-bagay dito sa mundo. Yung lahat po ay lilipas. Amen. Naniniwala ba kayo na lahat ay lilipas, kukupas? Kahit ang inyong mga kagandahan, tingnan niyo yung mga katabi niyo. Lilipas po yung kanilang kagwapuhan. Lilipas ang kanilang kagandahan. Pero, ang pag-ibig ng Diyos, ang salita ng Diyos, hindi kukupas kailanman. Pag sinabi ng Diyos, anak ka ng Diyos, pag sinabi ng Diyos, iingatan kita, hindi na kukupas yun. Hindi na magbabago yun. Kaya mga kapatid, mapapansin nyo, mayroon tayong mga kapatid na hindi natin nakikita rito, di ba? Pero darating at darating ang araw, makakasama natin silang muli. Naniniwala ba kayo? Amen. Kaya sabi nga ni ating pastor, yung sa ibang sino ba yun? Si pastor. Pastor, medyo maliit po yung ating sambahan, baka pwedeng laki-laki yan. So sabi ni pastor, mayroon na tayong nakaready dyan sa labas. Ingis na dumating yung mga kapatid natin, lilipat na naman tayo sa kabila. Hindi na tayo kasi dito. Kaya, mga kapatid, kapag sinabi ng Diyos, sinabi niya, di ba sa awitin? Pag sinabi niya, pagpapalain kita, pag sinabi niya, iingatan kita, iingatan ka niya. Kailanman. Amen. Naniniwala ba kayo? Kaya ang Diyos, hindi po tayo iiwan. Tayo lang po minsan yung iiwan sa Kanya. Di ba minsan, mayroong mga halimbawa, nalugi ka sa negosyo. Iisipin mo, iniwan na ako ng Lord. Diba? Kasi, kung talagang lang ako ng Lord, bakit nalugi ako? Kung talagang mahal ako ng Lord, bakit ako nagkasakit? Dapat ingatan niya ako, pero hindi, mga kapatid. Nararanasan natin yan dahil nandun yung sinusubok tayo ng Panginoon. Amen. Naniniwala ba kayo na kapag merong mga pangyayaring ganon, tayo po ay sinusubok ng Diyos? Yes, amen. Kaya lahat ng nangyayari sa ating buhay, di ba? Minsan sa ating paglalakbay, ay lalo sa karagatan, no? Malalaki yung mga alon, di ba? Hindi tayo iiwan ng Diyos diyan. Bagamat ako, mga kapatid, sa pagdating sa larangan ng dagat, no? Takot na takot ako dyan. Lalo yung mga alon na silaki ng bundok. Parang sabi ko, ayaw ko na magbiyahe, ayaw ko nang maglayag. Kaya yan, at minsan, nung aking naranasan yan, talagang sinumpaan ko yung
magbabiyahe sa dagat. Pero dahil nga tayo ay anak ng Diyos, pag sinabi ng Diyos na humayo ka at ibahagi mo ang salita ng Diyos, wala po tayong magagawa dyan. So hilingin natin sa Panginoon yung kalakasan, katapangan, no? Yung samahan tayo ng Diyos sa anumang gagawin natin sa ating buhay. Mamuhay sa katuwiran. So mga kapatid, bilang isang mananampalataya at mga anak ng Diyos, paano natin maipapamuhay yung katuwiran kung yung ating mga mga nasa paligid, diba? Ay maraming mga yan, diba, sa kaliwa mayroong umawit ng mga holiness. Yung mga kaibigan natin ay hindi mananampalataya. Ayan. Tapos sa ating bahay, sino ba yung sa bahay nila siya lang yung mananampalataya? Ha? Meron? O sa bahay nila ay kumbaga siya lang yung ginagamit ng Diyos. Kumbaga siya lang yung unang nakatanggap sa Panginoon. Sa inyong compound na lamang, kayo lang yung Christian doon. Paglabas nyo, may nag-aalok sa'yo, "Pai, chat na." Siya lang. Diba? Paano natin ipamuhay yung katuwiran? Makahirap, di ba mga kapatid? Halimbawa, ay balagay natin, sa isang basket na kamatis, isa lang yung bulok doon. Sa tingin nyo, mahahawa kayo yung iba? Ano? Sagot kayo mga kapatid. Yung isang basket na kamatis at sa loob doon, mayroon lang isang bulok. Mahahawa kaya sila? Yung mga kasama niya doon? Sa tingin nyo? Maaari. Pwede silang mahawa. Kung mahina yung kanilang klase, no? Kaya mga kapatid, sa mundong ito, dito lang sa atin, sa bayan ng Coron, di ba? Kung paano natin ipamuhay yung katuwiran. Kaya nga laging pinapaalala sa atin ng salita ng Diyos, sapagkat narito tayo sa mundo, yes, napakaraming balakid, napakaraming suliranin, pagsubok baga, no? Kailangan talaga natin paliwanagin yung ating ilawan sa harapan ng mga tao. Bakit? Para luwalhatiin ng mga tao nakakita sa atin ang kabutihan ng Diyos. Amen? Uy, bakit kaya ang bait-bait niya? Kahit na, kumbaga, sinasalitaan ko na siya ng hindi maganda, pero kalma lang siya lagi. Ay, kaya pala, Christian pala ito. Mananampalataya pala ito. At mismo mga kapatid, yung taong nanglilibak sa iyo, gagamit ang Diyos ng ibang tao para dipinsahan ka. Amen? Gagawa ang Diyos ng kaparaanan. Yung ibang tao, siya ang sasagip sa iyo. Siya ang tutugon, magtatanggol sa iyo. Diba? Kaya kung mapapansin mo mga kapatid, sa panahon ngayon, diba? Ay napakainit ng panahon, di ba? Kung manonood kayo sa mga social media, kunting kunting tawag nito, inubertikan ka lang. Aba, ano na agad? Mainit na agad ang ulo, no? Di ba? Sino ba yung mga motorista dito? Kapag inubertikan ng isang motorista, ano yung isipin niyo? Pakailangan mo inubertikan ako, hahabulin ko, di ba? Hindi mo pala alam, nagmamadali kasi meron siyang hinahabol na appointment. Kaya, kapag mananampalataya ka, ay kailangan sabi nga nila, ang tawag na ito, lawakan mo yung iyong pag-iisip. Amen? Ay sabi nila, mindset ba? Kailangan nating, huwag nating sabayan yung init ng panahon. Amen? I-apply natin dito yung mamuhay sa katuwiran. Kailangan lagi tayong kalma. Huwag tayo maging mainitig. Di ba? Okay? Basahin natin mga kapatid
2 Timothy. Wala kung malabo na itong aking sheet o ang aking mata. Baka kailangan natin dagdagan ng grado. 3. Pagbasa. 2 Timothy 3:1. Datapwat alamin mo ito na sa mga huling araw ay darating ang mga panahong mapanganib. Ayan. Ano kaya yung darating na panahong mapanganib? Sa to, anong sabi? Sapagkat ang mga tao ay magiging maibigin sa kanilang sarili, maibigin sa salapi, Okay, dyan lang muna. Maibigin sa sarili. Anong ibig sabihin ng maibigin sa sarili? Ano? Pagiging makasarili, sakim. Diba? Naalala niyo mga kapatid, kahit nung yung isang bata, yung sanggol, pagka ipinanganak mga kapatid, ano yung mapapansin niyo sa kanyang kamay? Pag ipinanganak. Nakabukas ba o nakatikom? Oh. Ha? Nakabukas ba o nakatikom? Nakatikom. What? Anong ibig sabihin niyan? Ha? Oh. Diba? Kahit bata pa lang, kahit sanggol pa lang, makikita natin yung pagiging makasarili. So, ang paalala ng Diyos, mamuhay tayo sa katuwiran. Iwasan natin maging makasarili. Hindi lang sa mga bagay na material o kaya pang sariling kapakanan. Kahit yung alam na natin na tama, no? Pero hindi natin ginagawa, hindi natin sinishare yung salita ng Diyos. Ay, Christian ako, mabait ako. Dito na lang ako sa isang sulok. Hindi ako magbabahagi ng salita ng Diyos. Pinapakita mo kapatid na sinasarili mo, no? Baka sa iyo lang yung kalikasan. Paano naman yung kaibigan mo mga kapatid? Sinasabayan mo lang sila, tay, gala tayo. Pre, punta tayo doon sa kasayahan. Pero Christian ka, dapat i-share mo yung goodness of God. Ano ba yung naramdaman mo? Ano ba yung iyong tawag na ito, yung iyong kalagayan na naging Kristiyano, di ba? Kumbaga, kapag ikaw ay Kristiyano, ano ba yung yung confidence mo sa sarili mo kasi Christian ka. Mananampalataya ka, ano yung kumbaga meron kang inaasahan. Siyempre kapag Christian ka, no? Anak ka ng Lord, nandun yung pag-ingat ng Lord sa iyo. So kailangan mong ibahagi kasi may mga tao mga kapatid na kahit sila ay may edad na o kaya matagal lang sila dito sa mundo, kilala na nila ang Diyos, yes, sa pangalan. But yung talagang relasyon talaga, yung relasyon nila sa Panginoon. Kamusta naman? Marami pong mga kapwa tayo na sila ay kumbaga, yes, kilala na si Jesus. Pero yung pamumuhay ba? Paano ba? Kapag gano'n na lang ba? Yes, kilala ko si Lord. Kilala ko yung Panginoon. O ano yung nun? Ano yung benefits na dapat kailangan nating ibahagi? Ano ba yung nalalaman natin sa Diyos? Diba? Huwag tayong mahiya na sabihin, no? I-share natin yung ang ating nalalaman para naman may pakita natin yung pamumuhay sa katuwiran. Kaya natin mga kapatid? Parang andyan ba kayo? Amen. So kaya natin ha? Dapat kahit amat-amat lang. O baka naman yung iba ay magsimba mo na kasi doon si sister muna ako. Manakaya naman. So, kaya narito tayo mga kapatid dahil mahal natin ang Diyos. Mahal natin ang Diyos? Amen. Sinong excited kanina naman tayo nagpupuri sa Panginoon? Isa lang? Sinong excited kanina? No? Yan. Lahat tayo excited. Hindi naman tayo nagpunta dito para pag-attendance lang kay Pastor, di ba? Kaya tayo pumunta dito dahil sumusunod tayo sa utos ng ating Diyos, di ba? Kaya tayo naririto dahil yung ating awit ay para sa Kanya. Amen?
Yung ating pakikinig, yung ating pagbibigay, para sa Lord yun. Lahat ng ating ginagawang ito ay para sa Kanya. At inaasahan natin sa kahuli-hulihan, no? Ay papasok tayo sa kaharian ng langit. Amen? So, anong sunod? Sakim, anong sunod doon, kapatid? Sapagkat ang mga tao'y magiging maibigin sa kanilang sarili, maibigin sa salapi, Ayan. Okay, wait. mayayabang. Ayan, sige. Maibigin sa salapi. Sinong ano dyan? Maibigin sa salapi. Hindi yung ano ang ibig sabihin, meron, parang ano bang pinakano niya? Kuripot, di ba yan? Maibigin sa salapi. Yung ano, yung kumbaga, parang hindi siya kontento sa kinikita niya. Gusto niya ay talagang more pa. Yung gusto niya, kung pwedeng, mapanlaman. Kumbaga, pwede lang siguro ibaka niya ganito na kalaki para mapuno. Kailangan punuin ko to ng pera. Kailangan punuin ko to ng aking kayamanan para wala na akong iisipin pa. Ano niyo sa yung isang kwento sa Bible na may isang mayaman doon, diba? Sabi niya ay magpapagawa na siya ng napakamalaking kamalig, diba? Sabi niya. At doon ay kakain na lamang ako, iinom, diba? Masarap-sarap ng buhay. Pero sabi ng Diyos, isa kang hangal, ngayon din ay kukunin ko ang iyong buhay. Kaya mga kapatid, diba, sabi nga, meron din sa salita ng Diyos, kapag tayo po ay nag-ipon ng kayamanan, dapat sa langit. Amen? Narinig niyo ba yun mga kapatid? Na kapag nag-ipon tayo ng kayaman, dapat sa langit. Kasi dito ay hindi na nasisira. Ano pa? Hindi na kapatid, niya ba kayo? Diyan pa. Ano pa sunod? Doon? Na hindi nasisira. Hindi na, ano pa? Hindi na nakaw, ano pa? Hindi. Sana kayo. Yan, di ba? Kailangan kapag nag-ipon tayo ng kayamanan sa langit. Di ba? Kasi ang sabi doon, kung nasaan ang iyong kayamanan, nasaan ang kayamanan mo? Nasaan si Lord? Sa puso. Nandoon din ang iyong puso. Kaya mga kapatid, kung ang kayamanan mo si Kristo, nandoon si Kristo sa puso mo. Amen? Kaya mayroong mga tao na kumbaga, tao yan, chillax lang. Kumbaga, kung ano yung kinikita nila sa araw at kung ano man, kung malaki man o maliit, kontento na sila. Meron ba dito? Kontento sa buhay? May success ba dito? Success. Ayan. Successful. Yung iba yung kontento na. Yung tama lang, di ba? Yung sakto lang. Di ba? Meron nga yung sa salita ng Diyos, yung naalala niyo yung nagpaulan ng mana. Nasabi doon ng Lord ay, kumuha lang kayo ng, kung ano sinabi ng Lord, yun ang kunin nyo. Alam niyo yung iba mga kapatid, yung ibang mananampalataya, kumuha sila ng para sa araw ng bukas. Anong nangyari? Nasira. Yung iba ay inuud. So kapag sinabi ng Diyos na, yan lang, ganito lang gawin natin. Sa mga sumunod na araw, sinabi ng Diyos ay mag-impo kayo ng pagkain na para sa araw ng bukas. Alam niyo yung ibang mga kapatid, hindi sila nag-impok ng para sa araw ng bukas. Anong nangyari? Wala silang kinain sa araw ng bukas. Kaya kung ano yung sinabi ng Diyos, gawin natin. Kaya ba natin mga kapatid? Mahalin ang kaaway. Kaya? Parang na kayo lahat. Paano natin i-apply yung love your enemy? Kaya natin patawarin. Di ba sabi nga nila, ang Diyos nga nagpapatawad. Bakit ako? Kaya ko. Ang sabi naman ng iba, Diyos siya kaya ko tao. So, mali yung pananaw na gano'n. So, kaya nga nagkatawang tao ang Diyos para ipakita, na siya ay leader, Siya yung leader natin. Siya yung dapat natin tularan. Diyos siya. Tapos, yung ba niya yung kanyang pagka-Diyos, kanyang pagkahari, nagkatawang tao, di ba? Kaya niya nang gawin yun, Diyos siya.
So, bilang anak ng Diyos, mga anak tayo ng Diyos, kaya natin gawin sa problema natin. Kaya? Amen. Sunod. Anong sunod, sister? Mayayabang. Oy, mayabang. Kadalasan ng mayabang kanino? Hello, mga kapatid. Mayabang. Kanino? Ha? Sa mga lalaki. Naniniwala kayo? Sa mga lalaki, mayabang. No? Sa isang kongregasyon, mga kapatid, sa isang ubasan, madalas nakikita din yung yabang sa mga, musician. Ha? Ako, inamin ko, musician ako. Amen? O, musician dyan sa likod. Sa mga musician, no? Kapag bumirit yan, talagang gigil na gigil sa yan. Ha? Yabang, mga kapatid. Amen? Iwasan natin. May napangiti dyan, ha? Inamin ko ako, minsan may mga ganyan, lalo ng kabataan namin. Aba talaga pagka nagtutugan, siyempre maraming mga youth dyan, ng mga iba-ibang mga denomination. Yun na hindi na glory to God. Glory to God na. Diba? Mga musician, mag-ingat tayo, ha? Huwag nating glory to me. Dapat sa God lahat. Amen? Kaya ba natin yan? Amen. So yung pastor, narinig mo, ha? Yung ating mga ginagawang ito ay para sa Diyos. Diba? Para sa pagsunod sa Panginoon. Hindi pang sarili. Diba? Para tayo ay makita ng ating kapwa yung pamumuhay sa katuwiran. Anong sunod, mga kapatid? Mga mapagmalaki. Ayan, mapagmalaki. Ayan yung sabi sa Bisaya na, ako nagudli. Diba? Uy, kaya mo ba yan? Siyempre, kaya ko yan. Ako nagudli. Ako pa. Di ba? Doon, hindi may iwasan yan, no? So, sa mga lalaki yan, madalas talaga yan, mga kapatid. Bihira mo makita sa mga dahil yung tunay na babae na anak ng Diyos, ano yan? Ay, mahinhin. Ano ba? Ano ba ang katangian ng isang mananampalataya na babae? Naalala niyo ba? Hindi madaldal bang tawag doon? Ha? Hindi nakikisali sa mga chismis-chismis dyan. Ganon yung tunay na babae sa harapan ng Panginoon. Diba? So, sa mga lalaki tayo ngayon, ano yun? Anong tawag nun, sister? Pakiwasan? Mayabang, ayun, mayabang. Mga Pagmalaki. Diba? Minsan ay hindi natin maiwasan. Lalo na ngayon, mga kapatid, sa araw ng bukas yun. Tapos na ba yung kanilang Tapos na yung kumpanya, no? Yung kumpanya. Kasi kagabi may napanood ako eh. Nagkumpanya pa sila. So yan, makita mo madalasan sa mga kandidato. Talagang yan. Pag ako nanalo, ipasisiminto ko lahat ng mga lubak-lubak dyan. Pati yung mga butas-butas dyan. Akong bahala dyan. Di ba? Madalas mo makita yan. Pagka nanalo na, ayun na. Doon mo na yung mga pangako ng napakaraming napako. Wala na. Napako na. So mga kapatid, bilang isang mananampalataya, kailangan po nating mamuhay sa katuwiran. Sapagkat yung mundo natin ngayon ay palala ng palala na, mga kapatid. Mismong magkakapatid ay nag-aaway dahil sa lupa. Mga ganyan. Diba? Napakarami na. Kapag namatay naman, ilan lang yung kailangan kapag hindi rin madadala. Ano yan? 5 feet below the ground. Yun lang ang kailangan. Pero yung buhay pa, napakarami lupa. Pinag-aawayan. So, kailangan natin ipamuhay, no? Napakahirap po gawin, kapatid, pero sa tulong ng Diyos ay magagawa natin lahat. Sa tulong ng Panginoon, di ba? Sabi nga nila, no man is perfect, di ba? Pero sa tulong ng Diyos, kaya natin gawin. Meron akong kilalang tao, talagang perfecto, pero pangalan lang. Pero yung ability, wala na. Pangalan lang talaga perfecto. Ano ang sunod? Mapagtungayaw. Ano yung ibig sabihin ng mapagpungayaw? Napakalalim na lang yan. Mapagkutyado. Ha? Kutsya? Mapanlait. Mapanlalait. O, sino bang mahilig manlait dyan? Yung, lalo sa mga kabataan, no? Yung, lalala ko yan, high school ako eh. Gawain namin yan, mga kapatid.
Pag nakita lang namin na yung isa, lalakad-lakad na, una yung tiyan, ayan na, kansawa na. Talagang lahat ng ano nakikita. At ngayon ko lang nalaman na, mali pala yun. Ba't pala yun mga kapatid? Yung pagiging mapanlait. No? Pag sa English ano yun? Bully. Oh, may kaso ata yan ngayon kung ganyan, yung kinakantsawa natin yung ano. Meron po, lalo na yung mga PW, tapos kakantsawa natin. May batas na po tayo dyan. Kaya, ay noon pa, no, sa ating Diyos, meron na pala, may batas na yan, bawal na. Kaya, siguro ano ang dapat natin gawin, huwag na lang tayo magsalita. Ano? Yung sinasabing, tumingin ka na lang, huwag ka nang magsalita. Ha? Idaan mo na lang sa tingin. Kaya ba yun? Magtimpi tayo mga kapatid? Minsan yung timpi natin, pagka try mong tumawa ng bigla, tapos takpan, talagang maglalabas yung ano mo. Ha? Naranasan niyo ba yan? Yung tawang-tawa ka na, tapos tatakpan mo yung ano mo, bibig mo. Diba? Napakahirap. Pero kaya natin yan sa tulong ng Diyos. No? Iwasan natin. Mali pala yun. Yung pinag-uusapan natin, yung ibang tao. Parang ano na rin yan, diba? Yan na ba yung marites ngayon? Ganon. Parang ganon na yun, diba? So, iwasan na natin mga kapatid. Sino bang mahilig dyan na pag-uwian? Ibis na magdiretso ng bahay, dadaan mo na kay sister. At dito muna tayo. Pero kung sa goodness of God naman, sa mga gawain, kapatiran, di ba? Magkita, sister, bakit kayo hindi na-attend si brother, di ba? Okay yun, maganda yun. Yung mga, marami na mga gawain na parang dapat natin pag-usapan. Hindi yung mga, ang tawag nito, yung mga kakulangan ng ating mga kapatid. Bakit kaya hindi nag-attend siya? Siguro nag-meeting kasi may listahan doon sa barangay. So wala, iwasan natin na mag-take advance, no? Ano pa ang sabi diyan, mga kapatid? Meron pa ba? Masuwain sa mga magulang. Ayan. Salamat na lang kasi ako mga kapatid. Nung ako'y pinanganak at namulat, wala ako sa piling ng aking mga magulang. No? Sa lula ako lumaki. Pinasalamatan ko pa, no? Alam niyo mga kapatid, sa panahon ngayon, no? Marami pong mga kabataan na pagdating sa paggalang, pagmamahal sa magulang, ay nawawala na. Amen? Kasi ngayon, iba na yung batas natin, di ba? Pitikin mo lang ata, pitikin, paluin. Bawal na ata paluin ng bata ngayon. Basta bawal paluin. Oo, bawal na. Paano na yan? Kaya pareha sa akin, medyo, mahigitin lang ko pag pitik agad. Bawal pala yun. Paano natin i-respeto yan? Tuturuan yung ating mga anak. Amen? Yung ating mga anak dito, magalang po sa mga magulang. Kaya sabi ko nga minsan nagsasabi ako, yung magulang nyo, kahit na masama, mabuti, magulang nyo pa rin yan. Kailangan, igalang natin. Alam nyo ba na ito ay isang utos ng Diyos? Ito ang sikreto para humaba ang ating buhay. Hindi yung kumain ka ng gulay para humaba ng buhay. Anong sabi ng bata sa kumain ka na rin ng karne, baka hindi ka na mamatay. Sabi sa social media. So, hindi po yung pagkain ng gulay ang pagpahaba ng buhay, mga kapatid. Yung maglingkod ka sa Lord, isa rin sa pagpahaba ng buhay. Hindi pala yung, minsan mayroon mga tinitake tayo na kailangan natin humaba ng buhay. Yung paggalang sa mga magulang. Paano yung magulang na ang tawag doon? Yung magulang na, ano ba yan? Ang ibig sabihin yan, kasi may mga magulang na pabaya. Matapos kang iluwa, wala na sila, parang gano'n. Mahalin mo pa rin? Yes, mahalin mo pa rin kasi nag-iisa lang yung magulang natin. Kailangan natin igalang. So kung hindi naman nila nagampanan yung pagiging magulang nila sa atin, no? Nandyan yung ating Diyos, nandyan yung ating mga elders, mga pastor, no? Para ipadama yung
mga pagpapayo, diba? Yung care ng Lord, no? Para maramdaman natin na talagang nandyan yung pag-iingat ng Diyos. Yun, hindi man natin naranasan sa magulang natin. Ako hindi ko naranasan sa magulang ko yung talagang nakasama ko sila sa mahabang panahon. Wala po mga kapatid. Kaya naalala ko noon, nung high school na ako, hinanap ko sila. Nung nakita ko na sila, okay na ako. Kapati na ako. Pero at least wala po doon yung sakit ng loob. Kumbaga yung nagtanim ako ng sama ng loob. Wala po. Wala akong itinanim na gano'n. No? Kaya mga kapatid, kapag tayo ay anak ng Diyos, no? Yung mga bagay na yan ay iwasan natin. No? Kailangan natin mamuhay sa katuwiran. Amen? Kaya ba natin? Kahit na magulo na yung ating paligid, kaya? Amen. So, ano bang sunod? Mga walang turing. Mga walang turing, walang utang na loob. Walang turing, walang utang na loob. Ayan. Paano ba natin yan? Walang utang na loob. Minsan yung sabi nila ay ang hindi lumingon sa pinanggalingan, di ba? Ay hindi makakaroon sa pararoonan. Yan, di ba? Minsan yung panahong yun, tinulungan mo siya. Ngayon, nung nag-angat na siya sa buhay, parang nakalimutan ka na. Saan natin makikita yan? Saan natin minsan maano yan? Di ba? Saan natin mapapansin yan? Pag humingi sa iyo ng tulong, no? Ngayon na sila na yung nakaalwas na sa buhay, nakalimutan ka ng mga kapatid. Kaya minsan ang sabi ng dyan, no? Ang Diyos na lang ang bahala. Diyos na lang bahala. Basta ako tumulong sa kapwa. Tumulong ako. Kung ano yung sabi ng Panginoon, ginawa ko. Diba? Kung ano sabi ng Diyos, ginawa ko. Kaya kapag nagagawa natin ito mga kapatid, alam niyo ba kung sino ang napapaluguran? Yung Ama nating nasa langit. Kaya sabi nila, bakit kaya ang bait-bait nito? Ay, kaya pala kasi Kristiyano siya. So, sino? Yung Diyos, yung una nilang nakikita. Diba? Ang Diyos ang unang napapapurihan. Sa sunod, ang sunod? Mga walang kabanalan. Ayan, pagdating sa walang kabanalan, ano ba yan, paano natin makikita yan sa isang iglesia? Diyan? Walang kabanalan, siguro nandun lahat, no? Alam naman natin yung walang kabanalan. Mapapansin natin, ba? Lalo na yung ating bayan ng Kurog, di ba? Ay tourist spot, di ba? Napakarami. So kung papansin natin, marami po dyan na walang kabanalan. Kaya kailangan natin pagtibayin yung ating pamumuhay bilang isang mananampalataya. Ano pa? 3. Walang katutubong pag-ibig. Katutubong pag-ibig. Ano ibig sabihin nito? Walang katutubong pag-ibig. Ha? Walang Sunod? Ano ang sunod dyan? Ano yun natin yan? Balikan natin. Mga walang paglulubag. Paglubag. Ano ba yan? Walang paglubag. Ano ba yan? Bisaya ba yan? Walang paglubag? Pagpapatawad ba yun? Walang paglubag? Paglilimbang. Ha? Ibang term, paglilimbang. Paglilimbang. Anong yung saling niyang mo, sister? NIV? King James. Malalim na. King James. Sino may NIV dyan? Meron? So bilang isang mananampalataya mga kapatid, pinapaalala na tayo ng Diyos na
huwag nating angkinin yung mga katangiang ito, no? Yung paglulubag po ay yung walang Hindi nagkalma? Wala siyang ano. Kumbaga mainitin siya, mainitin. Sino ba yung magagalitin? Ayan sa Tagalog. Magagalitin ba tayo? Alam gaano ba katagal yung galit nyo kapag ka magalit? Kailangan ba bang umabot ng isang araw? Mayroong mga tao pong ganyan. Yung galit ay umaabot ng taon. Itatanim siya ng galit. So kapag yung ano lang, yung galit na as in saway lang, okay lang, no? Tapos magpapatawad ka agad, yung parang pagsaway. Kailangan natin magalit para sawayin yung ating mga kapatid, yung ating anak, diba? Yung pamilya. Pero yung iba rin yung magagalit na talagang nakakasakit na. Anong sunod? mga palabintangin. Ayan, palabintangin. Meron pala yan dyan. Sino ba yung mabilis maghinala? Ha? Yung paghinala? Oh. Mga maling akala, maling hinala, di ba? Minsan naman yung iba, lalo sa atin sa sitwasyon natin, ginagawa lang nilang bluff, no? Ginagawa nilang para umamin ba? Pero yung talagang malalim na ano dyan, kapag yung nagbibintang tayo, no? Madalas yan sa mga bahay, di ba? Sa bahay natin, di ba? Yung mga ginagawa ng ating mga kapitbahay, ano? Isa naalala ko yan ang minsan sa bahay niyan. At iba pala, no? Hindi pala maganda yun. So, iwasan na natin mga kapatid, yung pagiging mabintangin. Ano ba yung mabintangin? Palabintang, di ba? Mapaghinala. Pero sa aming mga kapatid, bilang isang security guard, ay isa yan sa requirement sa amin. Yung mapaghinala. Kaya minsan kapag nag-duty kami, di ba? Naka-duty kami, on the post kami. Tapos may nakikita kami tao na kahit sabi mo ano lang yan, nakano sa may guardhouse, naghihinala na kami niyan. Isa sa requirement sa amin yan. Kaya patawad lang sa Panginoon. Yan yung sinabi sa amin. Nung nagtitraining kami, tinuro sa amin yan. Dapat daw ang isang security guard ay mapaghinala. Parang kontradict talaga, no? Pagdating sa kalooban ng Panginoon, iba. Ayan. Kaya, minsan nga sa duty ko, no? Minsan kapag may lalo na gabi, kaya nag-ano ako. Pinapaalis ko yung mga dyan lang na nagtatambay sa akin, pinapaalis. Yung pala ay hindi maganda, yung mga ganun. Siguro, depende naman sa sitwasyon, di ba? Meron ding hinala na ano yan, may nawala. Alam mo, maghuhula ka agad. Ito yung nag-ikot-ikot kanina. Agad. So, bad talk, no? Hindi maganda. Sunod, anong sabi dyan? Mga walang pagpipigil sa sarili. Ayan, walang pagpipigil sa sarili. Kailangan natin maging mainahon. Diba? Yan po yung binabanggit ay yan ang ano sa ating mundong ito, no? May mga tao lang talaga na ganyan, no? At hindi na makapagpigil sa sarili. Kailangan na nila yung salita ng Diyos para ipaalala sa kanila yung kabutihan ng Panginoon na kailangan nilang makilala ang Diyos. Ano pa? Mga mabangis. Mabangis? Hindi mga maibigin sa mga mabuti. Yan, yung mga gawang makasalibutan, mas binibigyan nila ng priority. Pero yung gawain ng Lord, excuse mo na ako dyan, Brad, busy ako eh. Pero pagka gawain sa labas, pare, anong oras tayo? Anong oras tayo? Ayun, so kailangan, bilang isang mananampalataya, iwaksina natin ang mga gawain katulad nito.
mga kapatid. Sabagat ito ay hindi kalugod-lugod sa Diyos. Kailangan nating ipakita yung pamumuhay natin sa katuwiran para naman ay luwalhatiin ng mga tao ang ating Diyos na nasa langit. No? Kahalagahan ng katuwiran ng Diyos. Pakibasa po, mga kapatid. Hindi malabo talaga ito. John 1:8, pakibasa. John 1:8. Hindi siya ang ilaw, kundi pumarito upang kaniyang katotohanan ang ilaw. Ayan. Sino yung ilaw na yon? Sino yung ilaw na bumarito? Si Jesus, di ba? Sino ba yung sa isang tahanan, kapag mayroong isang mananampalataya, siya ang ilaw. Di ba? Siya yung, kumbaga siya yung kailangan niyang paliwanagin yung kanya. Kumbaga yung daigin ng mabuti ang masama. So, minsan sa isang tahanan, kailangan natin ipakita na tayo ay mananampalataya. Na maging mahinahon at maging mabuti. Ha? Sa kabutihan, yung mga gawa natin, yung ating mga iniisip, di ba kailangan natin ay yung gabay ng ating Diyos na buhay. Amen? Sa Timothy 2, pakibasa raw, Timothy 2:4. Last na po, last verse na ito mga kapatid. Timothy 2:4, anong sabi dyan? Na siyang may ibig na ang lahat ng mga tao ay mga ligtas at mga kaalam ng katotohanan. Amen. Ibig ng Diyos, mga kapatid, na tayo ay lahat. Hindi lang ikaw, hindi lang ako. Kaya hindi pa bumabalik ang Diyos, ang Panginoon. Dahil gusto ng Diyos, lahat tayo maligtas. Amen? Kaya hindi pa siya bumabalik, kaya maraming, di ba? Minsan mabasa natin, ay darating ang Panginoon sa 2012. So, ano na ngayon? 2025 na. Wala pa ang Lord. Bakit? Gusto ng Lord kasi lahat tayo maligtas. Napakahaba ng grasya ng Lord. Amen? Napakahaba. Binigyan pa talaga tayo ng pagkakataon na talagang maging totally holy. Yung talagang banal tayo. Dahil alam ng Lord sa bawat isa sa atin, meron pa gusto niyang baguhin sa ating buhay. Amen? Alam niyo mga kapatid, doon sa amin, sa inatinang ko sa Quezon, ay bihira yung mga kabataan. Mga ganito, bihira siya na kumbaga pagdating sa gawain, halos mga matatanda yung nakikita mo, bihira lang. Pero dito, maraming mga kabataan. Salamat sa Panginoon, no? At meron ng talata na sabi, alalahanin mo ang lumikha sa iyo sa panahon ng iyong kabataan. Kaya habang bata pa tayo, no? Bata pa ba tayo lahat? Amen. Kahit sabi nga na, diba? Kalabo lang ang tumatanda. Amen? So sa Panginoon, bata pa tayo. Bata pa. So kailangan gawin natin, maglingkod tayo sa Lord, magpagamit tayo sa Panginoon. Amen? Kaya natin? Ayan. Tapos, huwag na natin hintayin na tayo ay, tawag yan, magkaroon ng kapansanan bago tayo maglingkod sa Lord. Hindi ba kasi, yung ibang mananampalataya, saka sila maglingkod ng todo talaga sa Lord kapag dibigto na yung kanilang katawan. Hirap na maglakad. Hindi na makita yung daanan. Saka sila maglilingkod sa Lord. Bakit? Bakit kailangan pang ganon bago tayo maglingkod sa Lord? Kailangan habang bata pa, maglingkod tayo
mag-serve tayo sa Panginoon. Sabi mo sa katabi mo, maglingkod tayo sa Panginoon. Wala akong narinig ah. Ulit. Sabi mo sa katabi mo, maglingkod sa Panginoon. Ayun. Kala ko wala nang naminaw sa ako eh. Kala ko wala na akong kasama dito. Diyan pa ba kayo mga kapatid? Okay. Tapos na tayo mga kapatid. Last verse na po yun. At hindi ako mahaba magsalita. No, kasi pagka, alam sa panahon ngayon, kahit maikli, basta kumbaga laman, may laman lahat. No? Mahaba ang preach, pero walang laman, useless. Kahit maikli, basta kaya natin ipamuhay, kaya natin sundin, at di mawawala ang kintal sa puso at isip. Amen? Tumayo tayong lahat mga kapatid, at tayo umawit sa Panginoon. Ibigyan natin kay Sister Kayla yung ating awitin. Awitan natin siya na may pasasalamat. Yes, God. Thank you. Kahit may kahirapan, tumigil mo pinapabayaan. Kaya naman ang buhay ko iaalay sa'yo at di lumalalayan ang bawat hawak ko.
Purihin natin ang Diyos. Salamat Panginoon sa tagumpay. Salamat sa kaalaman at karunungan. Salamat sa iyong salita, Panginoon, sa mga awiting makalangit, sa kalakasan, sa pag-awak mo, Panginoon, ng aming mga kamay. Maraming salamat sa pagpadama mo na narito nga, Panginoon, sa aming kalagitnaan. Salamat, salamat, Panginoon, sa kabutihan mo. Salamat sa pangalan ni Jesus. Lahat tayo magsabi na, Amen. Palakpak sa Panginoon. Hallelujah. Praise the Lord. Na-bless ba kayo mga kapatid? Amen. Hallelujah. Thank you. Sa Diyos ang papuri. Salamat. Binabalik ko na sa ating MC. God bless you, Pastor Arnel Puso, sa pagdala ng salita ng ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Purihin po ang Diyos. At tayo po'y darako na sa patuloy na pagbibigay patungkol po doon sa kulang natin sa bangka. Mga kapatid, pagtulungan po natin sapagkat pagsama-sama po kayong kaya. Hallelujah. At binibigay ko po ang awit sa pagbibigay sa ating Sister Melissa sa kanyang pagpapatuloy. Amen. Praise God. Maghandog ulit po ako sa ating mahal na Panginoon. Buhay ko
panalangin sa ating pastoral ng puso. Let us pray. Lord, salamat Panginoon sa mga anak mo na patuloy na nagbibigay Panginoon ng pagkatapos po ng aming pinaabangan mga Panginoon. Salamat na ito'y aming magamit sa ministry, sa pagpalalang ng Diyos ng iyong gawain. Salamat po Panginoon. I-bless mo, ilabis Panginoon, maging hindi rin ang pagbigay, yung pagpalain Panginoon para kami sa mga makapagbigay sa iyo sa ikaluluwa ng iyong buhay. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. Palakpak po sa ating mga kapatid. Praise God. Hallelujah. At tayo po'y narito na sa paalala. Sunod na linggo. Sino yung sunod sa sunod linggo? Walang Sister Mian. Si Sister Mian ang song leader sa sunod na linggo. Praise God. Hallelujah. At ang ating mensahe. Kaya mong mag-mensahe brother? Sarap lang. Mensahe po muli ang ating pastoral del puso sapagkat kulang po tayo ng magagawa ng mga kapatid. Hallelujah. At mayroon pang paalala, mga kulit, kung wala na po mga kapatid, tayo po ay narito na sa closing prayer ng mga kapatid. Binibigo po ang isang awit at closing prayer, kasama na po ang panalangin sa pagkain sa ating kapatid na Roldan. Praise God. Dito po sa pulpito. Oh
sarili, Panginoon, ang buhay at kaya sa iyo, Panginoon, panigid, Panginoon. Salamat o Diyos sa mga narito, Panginoon, at patuloy mo sa pamba at patuloy mo kinig ng resulta, Panginoon. Salamat o Diyos sa mga tigapanguna, Panginoon, na patuloy o Diyos, nagtitiis, nagtsatsaga, Panginoon, upang kayo, Panginoon, ay patuloy na turuan o Diyos. Salamat, Panginoon, sa mga kapatid namin kahit wala dito, Panginoon, ay patuloy mo salamatan o Diyos. Ikaw na o Diyos, patuloy na ibigay sa kanila, Panginoon, ang mga bagay, Panginoon, kung saan o Diyos, ikaw na o Panginoon, patuloy sa aming buhay, Panginoon. Salamat o Diyos, lahat ng bagay, Panginoon, ang nangyari sa aming buhay, Panginoon. At sa mga nalang pag-iwalay, Panginoon, at nasalamatan din namin, Panginoon, na may hay, Panginoon, ang pagkain ng tulong o Diyos. Pray mo, Panginoon, bless o Diyos. Ang church na Panginoon, ang mga Panginoon ay patuloy na imbitin mo, Diyos, sa lahat ng lahat, Panginoon, na may gawan, Panginoon, ng patuloy mo sa iyo, Panginoon. Patuloy namin na dalangin, Panginoon, kaya, Panginoon, ang aming pastor, ang Panginoon, ang Panginoon, patuloy mo, Panginoon, kanyang spiritual, patuloy, Panginoon, ang lakas, Panginoon, ibig, Panginoon, sa namin, Panginoon. Kaya patuloy kami ng pasalamat, at patuloy na Panginoon.